Arroceros Forest Park is a riverside urban forest park in Manila, Philippines, located on Antonio Villegas Street, former Calle, Arroceros, in the Central District of Ermita. Arroceros Forest Park developed in 1992, a 2.2-hectare, 5.4-acre park on the south bank of the Pasig River. At the foot of the Quezon Bridge, consists of secondary growth forests with 61 different tree varieties and 8,000 ornamental plants, providing a habitat for 10 different bird species. Sa pamamagitan ng isang memorandum ng kasunduan sa pagitan ng City of Manila at Winner Foundation na sinuportahan ni First Lady Amelita Ramos, ang lungsod ay sumang-ayon na ilis ang site para sa pag-unlad bilang isang natural na park sa pamamagitan ng pribadong grupo ng kapaligiran. Sa unang 150 na punong kahoy na nakasurvive sa digmaan, ang parke ngayon ay higit na sa 3,000 puno sa pamamagitan ng reforestation, pagsisikap na pinupno ng Manila Seedling Bank. Ang Arroceros Forest Park na dinisenyo ng landscape architect na si Wilfredo Dizon at ng Bulacan Garden Corporation ay tahanan ng higit sa 3,500 puno ng iba't ibang wood tulad ng anahaw, agoho, banyan, bunga, dapdap, eucalyptus, pear tree, Indian tree, kamagong, mahogany, MacArthur palm, malabe, nara, at iba't ibang uri pa ng mga puno. Pati na rin ng mga ornamental na kalachuchi, gardenia, golden shower, palomaria, at ilang-ilang. Ito rin ang isa sa mga pinagtatambayan ng mga ibon. Noong ika-19 na siglo, ito ay ang site ng Pabrika de Arroceros, isang pabrika ng tabako na pag-aari at operado ng Compañía General de Tabacos de Filipinas. During the American period, ito ay ginamit bilang kampo ng militar ng Signal Corps sa Cuartel de Infantería at ang pulis ng Surgeon General sa Estado Mayor. Ang parke ay naging paksa na kontrobersyal noong 2003 pagkatapos pumayag ni Mayor Lito Atienza na bigyan ng lugar sa pagbuo ng isang gusali ng paaralan ng administrasyon at mga guro ng dormitory para sa Division ng City Schools Manila. Mga grupo ay nagprotesta dahil ang 8,000 punong kahoy sa parke noong 2000 ay magiging 2,000 na lang ang matitira kung matatapos ang gusali. Makaraan ng ilang dekada, ang parke ay muling nanganin. Noong Hulyo 2017, ang Winner Foundation ay nakatanggap ng isang utos mula sa Manila Lungsod na pamahalaan na iwan na ang parke upang ang lungsod ay maaaring bumuo ng isang gymnasium sa loob. Ito ay humantong sa Winner Foundation at ang kanyang mga grupo ng mga kasosyo upang maglunsad ng isang kumpanya signature laban sa pagbuo ng gym. Ang isang online change.org petition na ginawa sa pamamagitan ng isang grupo ng partner na hinikayat ang Senado Committee on Climate Change nakuha ang 115,000 na mga signature. Ang pagpaplanong pagtayo ng gym ay natapos nang ipapospone ni Mayor President Joseph Estrada. Nang manungkulan si Isko Moreno bilang mayor ng Maynila, sinabi niya na hindi niya pinahihintulutan ang anumang konstruksyon sa Arroceros Forest Park at sumang-ayon na i-block ang pagbuo ng gym na ginawa ng nakaraang administrasyon ng lungsod. Noong Pebrero 27, 2020, nilagdaan ni Mayor Isko Moreno ang City Ordinance No. 8607 o ang Arroceros Forest Park Ordinance na naglalayong permanenteng forest park sa halip na karaniwang ari-arian ng lungsod. Arroceros Forest Park is really one of the beautiful places here in Manila. Imagine the history of it. Other people wants to remove it, but the place itself didn't keep up on having a strong delicacy. What are you waiting for? Be the tourist in these breathtaking places.